Magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan dito sa Pilipinas at sa ating mga kababayan po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Magandang araw po sa inyo. Ito po yung reaction ko po sa ipinalabas na full resolution ng Supreme Court kahapon sa protesta ni BBM laban kay Ginang Robredo. Sabi nga ni BBM sa kanyang statement, pinabayad siya ng 66 million pesos para sa protesta. Pinaantay ng 5 taon. Pagkatapos, binasura lang pala ang kanyang protesta na hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon na mailatag ng buo ang kanyang ebidensya. In other words, he was denied due process. Linawin po natin itong sinabi ni BBM. Okay? As a refresher, matatandaan po ninyo na nag-file po si BBM ng kanyang protesta. 3 po ang kanyang pinagbasihan doon sa kanyang protesta. There were 3 causes of action. Separate, distinct, and independent of one another. So magkaiba-iba po itong 3 causes of action. Ang una ay automated fraud. Ito po yung automated na dayaan ng Smartmatic, Smart-Putic election system. Binasura po yun ng Korte Suprema ng Presidential Electoral Tribunal dahil ayon sa kanila, hindi naman ibig sabihin na kapag napatunayan ni BBM na may dayaan ang automated election, hindi ibig sabihin na panalo na siya bilang Vice President. Dahil malalaman lamang ito kapag natapos na ang manual revision or manual recount. So in other words, dinismiss po ng Supreme Court ito on grounds of judicial economy. Ang sabi nga ng Korte Suprema, magkakaroon ng duplication of work, effort, and there will be wastage of time and resources ng judiciary kung ipagpatuloy ang unang cause of action ni BBM. So, tinanggap po yun ni BBM. Anyway, that's the decision of the Supreme Court. Pero, dito po sa issue ng automated election fraud, ng Smart-Putic election system, dito po kami unang nagkatalo ni Ginang Robredo. Nag-file po siya. Kung natandaan po ninyo, nag-testify po ako, tumistigo po ako sa Senado noong July 30, 2018 or 31, 2018 at ay binunyag ko po na 459 precincts ang nagtatransmit na po ng resulta isang araw bago ang halalan. So, pinakita ko po doon ang isang example, Camarines Sur sa Ragay Camarines Sur, at umalma doon si Ginang Robredo. Nag-file po siya sa PET, Supreme Court, ng urgent motion for immediate investigation. Urgent motion for immediate investigation of leaked data from the province of Camarines Sur. So pinapaimbestigahan po niya ako dahil ako yung nagtestigo doon. At pinapaisuhan po niya ako ng gag order. So ibig sabihin, pinapatigil niya ako na magsalita tungkol sa issue ng dayaan. At as a matter of fact, binasa ko ulit yung kanyang motion. Tinawag pala niya akong sore loser. That's really unbecoming for a Vice President of the Philippines. So tinawag niya akong sore loser at binasa ko rin dito yung aking sagot kasi pinasagot po ako ng Korte Suprema at ito po yung sagot ko. 50 pages po yung motion ni Ginang Robredo. Ito namang aking sagot ay 250 pages. So nilatag ko po dito lahat ang ebidensya ng dayaan ng Smart-Putic election system. Nandito po yun, yung mga ebidensya. Ayan, iniisa-isa ko po yan. Marami po to at in-explain ko po sa Korte Suprema. So at the end of the day, hindi po ito sinagot ni Ginang Robredo. Sinagot ko po ang kanyang paratang sa akin, pero hindi po niya sinagot itong 250-page comment ko po. At lalong hindi ako inisuhan ng gag order ng Korte Suprema. So in other words, naintindihan po nila ang lahat ng sinabi ko tungkol sa automated election fraud ng Smart-Putic election system. At any rate, dinismiss po ng Korte Suprema ang first cause of action ni BBM at hindi na po nagreklamo si BBM. So we go on to the next cause of action. Yung second cause of action naman, ito yung dayaan na manual revision, manual recount ang kahihinatnan. Ito po yung paratang ni BBM na nagkaroon ng dayaan dahil hindi po binasa at hindi binilang ng tama ng mga makina ng Smartmatic ang kanyang boto.
nawawala ang mga boto ni BBM. So, ang technique of investigation, ang method of investigation ay manual revision, manual recount. So, kailangan natin buksan ang mga ballot boxes, kailangan natin busisiin ang mga balota, titingnan po natin kung tama ba ang pagbilang at pagbasa ng mga makina. So, ito yung second cause of action. Now, meron pong Rule 65 sa PET, Presidential Electoral Tribunal. Nakasaad po doon sa Rule 65 na kung walang substantial recovery, kung hindi ka nakakapag-recover ng substantial, pwedeng i-dismiss, pwede, hindi sinabing dapat. Linawin po natin ang Rule 65, mga kababayan. Hindi sinabing dapat, ang sinabi pwedeng i-dismiss ang protesta without further consideration. Hindi na po i-consider yung iba pang mga probinsya na nakalatag doon, kasama sa protesta. So, pipili lang po si BBM ng 3 pilot provinces. Kumbaga, mag-testing tayo. So, kapag na-testing na po yung 3 provinces at nakita po na may substantial recovery, pwedeng magpatuloy yung protesta. Kapag walang substantial recovery, pwedeng i-dismiss ang protesta. Pwede, hindi sinabing dapat. So, mahalaga po yan. Kasi po, wala pong definition ng substantial recovery. Wala pong definite definition. So, kung ang mga hurado ay sasabihin po ng mga justices ng Supreme Court na kahit isang boto lang ang na-recover ni BBM, for them, substantial recovery, wala po tayong magagawa doon. Kasi wala pong definite figure ang substantial recovery. Walang numerical figure. So, pwedeng ang isa ay they will understand it or take it as substantial recovery. Pwedeng 10, pwedeng 20, pwedeng 500, pwedeng 20,000, pero walang definite figure. At linawin natin, sabi ng Rule 65, pwedeng i-dismiss. Hindi sinabing dapat i-dismiss. Magkaiba po ang pwede at may kaiba at sa dapat. Ang dapat is mandatory, ang pwede ay discretionary. So, nasa kanila lang po yun. So, ngayon, dinismiss po nila ang second cause of action ni BBM pagkatapos ng manual revision or manual recount dahil nga po ayon sa kanila walang substantial recovery. At nagmamayabang pa nga si Ginang Robredo na nadagdagan daw siya ng 15,000 votes. So, ang ginawa po ng majority ng Presidential Electoral Tribunal or ating Korte Suprema, dinismiss po nila ang kabuoang protesta. Second cause of action pa lang naman ang natapos sa manual revision and manual recount. Okay, I will explain it later. So, sa second cause of action, manual revision, manual recount, ang ating pinag-uusapan. Ito yung investigation technique, ito yung method of investigation. Manual recount, manual revision. So, dinismiss po nila yung second cause of action, sinama po yung third cause of action. So, ito na ngayon ang problema. According to the Leonin opinion, ito po yung opinion ng majority, 7, kasi yung 3 at 5 magkaiba. So, yung Leonin opinion, ito po yung kay Justices Leonin, Gismundo, Bernabe, Caguiwa, Hernando, Carandang at Javier. Ang sabi nila, hindi na pwedeng pumili si BBM ng another 3, ng dagdag na 3 bagong probinsya para sa third cause of action. Kasi nga po, walang substantial recovery doon sa first 3 pilot provinces na nagkaroon ng manual recount, manual revision. So, tandaan po ninyo, sinabi nila, hindi pwedeng pumili ng panibagong 3 probinsya para sa third cause of action. Dahil yung unang 3 pilot provinces, walang walang substantial recovery para sa second cause of action. So, sabi nila, hindi na pwedeng pumili si BBM ng another 3, ng another set of 3 different provinces para sa kanyang cause of action sa third. Kasi, magiging fishing expedition na. Parang namingwit na siya ng ebidensya. Sa pagkakaintindi ko po, mali po ito. Anyway, dito po tayo sa pangalawang set of opinion. Ito po yung Lopez opinion. Ito po sina Mario Lopez, Inting Justices Mario Lopez, Inting de los Santos, Rosario at Joseph Lopez. Ang sabi nila, wala ngang definition yung substantial recovery. Sabi ko kanina na wala ngang definition. So, it's up to the justices. Discretionary lang talaga for them. So, sabi nila, dapat merong numerical value. So, dapat may numero kung ano yung ibig sabihin ng substantial recovery. So,
Yung numerical value na yun ang tinatawag nilang reasonable recovery. Pero dahil sa kanilang formula, sabi nila, sa kanilang formula, wala ring reasonable recovery si BBM. Kaya pinabasura din nila yung protesta. Itong mga justices, dalawang justices Lopez, Enteng, De Los Santos at Rosario. Kasi sabi nila, walang reasonable recovery according to their numerical formula. Now, meron pang tatlong justices, sina Chief Justice Peralta at Gaerlan at Salameda. So, tatlo ito sila, Peralta, Gaerlan at Salameda. Ang sabi nila, dapat yung third cause of action ni BBM ay should be treated as a separate case. Hindi siya dapat nasama doon sa second cause of action na dismissal. Kasi dapat separate case ito. So, ang sabi naman ni Leonen sa kanyang ponensya, hindi pwedeng i-treat as a separate case siya dahil may Rule 65. And sabi ng Rule 65, i-dismiss. I repeat, sinabi lang na pwedeng i-dismiss, hindi sinabi dapat i-dismiss. Pero yun ang pinagbasihan ni Justice Leonen to counter the arguments of Justices Peralta, Gaerlan at Salameda. At sabi pa niya, wala namang rule para sa annulment of elections. Wala daw rule ang PET patungkol sa annulment of elections, which is the third cause of action ni BBM. Ang sabi naman nila Justices Peralta, Gaerlan at Salameda, pwede naman tayong gumawa ng bagong set of rules para lang sa annulment of elections because this is a distinct remedy. So, ang sagot naman ni Justice Leonen, hindi pwedeng baguhin ang rules in the middle of the game because kung babaguhin natin yung rules, it will set a bad precedent because it would appear na pinapanigan nila yung isang partido. It would appear daw na pinapanigan si BBM. So, ulitin ko, ang sabi ng majority, sila Justices Leonen, dismiss yung kaso dahil Rule 65 dapat i-dismiss dismiss kapag walang substantial recovery. Pero sinabi ng rule, pwedeng i-dismiss, not necessarily dapat i-dismiss. Then yung ibang justices, sinabi nila, yung kay Lopez, yung numerical value, wala pa rin substantial recovery. That's why they voted to dismiss. But itong tatlo, sina Peralta, Gaerlan at Salameda, sabi nila, dapat distinct remedy yung annulment of election results. So dapat gumawa tayo ng panibagong rules. Ang sabi ni Leonen, hindi pwede dahil parang pinapanigan natin si BBM. At walang rules para sa annulment of elections. And this was pointed out by Justices Peralta, Gaerlan at Salameda. Meron tayong rules, sabi nila. Sabi kasi ni Justice Leonen, walang rules para sa annulment of elections. Ang sabi naman ni Justices Peralta, Gaerlan at Salameda, meron Rule 74. Ayon sa Rule 74, yung mga desisyon ng Korte Suprema or Presidential Electoral Tribunal, pwedeng gamitin natin yun para sa annulment of election results. So, ito yun ang Rule 74 na the general rules of court, the past decisions of the Supreme Court or of the Presidential Electoral Tribunal may apply. Pwede natin gamitin yun. In fact, merong desisyon dati ang Korte Suprema at paulit-ulit itong ginagamit. Ito yung Abayon versus Dasa in Northern Samar. Nag-set po ang Korte doon ng rules na ang annulment of election results ay pwede lamang kapag mahigit 50% ng mga balota ay peke or tainted with irregularity, fraud and irregularity. So, mataas po yung benchmark. Pero may benchmark, more than 50%. So kapag napatunayan mo na more than 50%, mahigit kalahati sa lahat ng balota ay tainted with irregularity or fraud, then pwedeng i-annul yung election results. So, using Rule 74, pwede pong gamitin yung Abayon versus Dasa. So, meron, at besides, the PET can always make their own rules, di ba? That's part of their powers as a Presidential Electoral Tribunal. Kung ikaw ay tribunal, pwede kang gumawa ng mga rules para maayos yung paglitis ng kaso, ng protesta. And that's what sina Justices Peralta, Gaerlan at Salameda were talking about. So, eto na ngayon. Sinabi ko na dininay nga kay BBM ang kanyang right to due process. Bakit?
kung tingnan po ninyo, ang basis po ng second cause of action ni BBM ay yung fraud involving hindi tama ang pagbilang at pagbasa ng mga makina ng Smartmatic. So, ang investigation technique, ang investigation method po doon ay manual revision, manual recount. Busisiin po natin yung balota, tingnan po natin kung tama ba yung pagbilang at pagbasa ng makina. Tapos, ang ebidensya rito ay ang balota mismo. Diba? Ang ebidensya ay balota. Pero, dito po, sa annulment of election results, ito po yung third cause of action ni BBM, iba po ang investigation technique, iba po ang investigation method. Ano po? Ikukumpara po natin yung pirma ng botante doon sa EDCBL, Election Day Computerized Voters List. Nung kumuha po siya ng balota, pumirma po siya sa EDCBL. Tapos ikumpara po natin yan doon sa Book of Voters or Voters Registration Record nung siya'y nagparehistro. Anong pirma niya doon? Kasi di ba, nung pumunta ka sa presinto, kumuha ka ng balota, pumirma ka doon sa EDCBL. Pero nung nagparehistro ka rin, pumunta ka rin sa COMELEC at pumirma ka doon sa Book of Voters o Voter Registration Record. So dapat ikumpara mo itong dalawa kung pareho ba ang pirma para malaman mo na yung botante na kumuha ng balota doon sa presinto sa araw ng halalan ay siyang totoong botante na nakarehistro sa COMELEC. So, ang investigation technique at investigation method sa third cause of action, ito yung annulment of election results, ay ang pagbusisi ng dalawang pirma. At ang ebidensya ay hindi ang balota, kundi ang EDCBL at ang Book of Voters or Voters Registration Record. So ulitin ko, sa second cause of action, iba ang investigation technique, iba ang method of investigation kaysa third cause of action. Sa second cause of action, manual revision, manual recount. Kumpara natin yung balota. Sa third cause of action, comparison of signature, ang investigation technique, ang method of investigation. Sa ebidensya, anong klaseng ebidensya kailangan mo sa second cause of action? Balota ang kailangan mo sa second cause of action. Kaya nga tayo nag-revision. Kung natandaan nyo, nag-aaway pa sina Ginang Robredo at si BBM doon sa voting threshold. Yun. Ang balota ang ebidensya mo doon. Balota ang ebidensya sa second cause of action. Sa third cause of action, hindi balota ang ebidensya, kundi EDCBL at Voters Registration Record or Book of Voters. At ikumpara mo yung signature doon. Kung totoo ba talagang botante ang bumoto sa araw ng halalan sa Basilan, Lanao del Sur at Maguindanao. So, magkaiba ang second cause of action at third cause of action. Magkaiba in terms of investigation technique, method of investigation, magkaiba in terms of evidence. So, nung dinismiss po ng Korte Suprema ang second cause of action at nadamay yung third cause of action, hindi applicable ang Rule 65 para ma-dismiss ang third cause of action. Bakit hindi applicable ang Rule 65? Dahil ang Rule 65 ay para lamang sa manual revision or manual recount. Anong pruweba? Rule 65 says substantial recovery. Nang ginamit ng Rule 65 ang term na substantial recovery applies only in manual revision and manual recount. Walang substantial recovery sa comparison of signatures sa third cause of action. So in other words, Rule 65 does not apply to the third cause of action. Hindi siya applicable kasi ulitin ko at uulitin ko ulit, ang Rule 65 is applicable only to revision or recount of ballots. Doon lang yan sa second cause of action where substantial recovery properly applies. Substantial recovery does not apply in annulment of election results. Kasi iba ang investigation technique doon, iba ang method of investigation, iba ang ebidensya na kailangan mo doon. So, nung dinismiss ng PET ang protesta ni BBM on the ground of Rule 65, second cause of action lang ang apektado dapat doon. Hindi dapat naapektuhan ang third cause of action. Tama po sina Justices Peralta, Gaerlan at Salameda na yung third cause of action is separate and distinct. Magkaiba yun, ibang remedy yun. At kung wala man tayong rules ngayon,
Dapat tayong gumawa ng rules because we have the power. Totoo, tama yun. They have the power to create their own rules. Bakit ayaw niyong gumawa ng rules? When you have the power to do it, don't tell me you will just accept judicial impotence. So, ito po yung understanding ko dito mga kababayan, na hindi dapat dinismiss ang third cause of action ni BBM because ibang set of rules dapat ang nag-apply doon. Under Rule 74, pwede nating i-apply ang General Rules of Court, the past decisions, ang dating mga desisyon ng Korte Suprema or Presidential Electoral Tribunal. And one of that na applicable is Abayon versus Dasa, Northern Samar, na kapag ang boto ay 50%, mahigit 50% ng mga boto o balota ay infected with, tainted with irregularity or fraud, dapat in-nullify yung resulta. And may basihan po dyan si BBM. Kung natandaan po ninyo, sa kaso pong Tan versus Hataman sa COMELEC, nagbukas po sila doon ng mga balot, ng mga voter registration record, Book of Voters and EDCPL. Kinumpara po ng NBI at COMELEC yung mga pirma ng mga botante. Kung totoo ba talagang sila ang kumuha ng mga balota doon sa presinto sa araw ng halalan. At mahigit 80% ay hindi po nagtugma ang mga pirma. So may basihan po si BBM sa kanyang third cause of action na sinabi niya dapat i-annul, dapat ibasura yung resulta ng eleksyon sa Basilan, Lanao del Sur at Maguindanao dahil may ebidensya doon sa COMELEC na lumabas na hindi nga totoong botante ang bumoto sa mga presintong ito. So, ngayon, anong pwedeng ipagmalaki ni Ginang Robredo na nanalo siya? Mga kababayan, ipinaabot ko po sa inyo ito para maintindihan po ninyo. To my mind, it is not proper, it is not legally feasible na i-dismiss yung third cause of action ni BBM dahil hindi siya pinayagan na magpresenta ng ebidensya. That would be denial of due process. His constitutional right to due process was denied. Tandaan po ninyo, pinabayad po siya ng 66 million pesos. Pinaantay po siya ng 5 taon. Pagkatapos binasura lang ang kanyang protesta na hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon na mailatag niya yung ebidensya niya with respect to the third cause of action. Sabihin na natin, tama. Sige, sabihin na natin, tama na dinismiss nila, assuming, arguendo, without admitting, na tama na dinismiss nila yung second cause of action under Rule 65. It is not correct na matamaan o madamay yung third cause of action ni BBM because this is entirely separate and distinct, independent sa second cause of action niya. Besides, Rule 65, ulitin ko po ito, does not apply in the case of annulment of election results because the term reasonable, substantial recovery, walang recovery sa annulment of election results. May recovery ba, mga kababayan? Pinapabasura mo nga ang resulta ng eleksyon. Pag-uusapan pa ba natin yung recovery? Walang recovery. Recovery applies only in manual revision or manual recount kasi babasahin natin muli. So, recovery applies there but not in annulment of election results. So, ngayon, eto, Ginang Robredo, anong pwede mong ipagmalaki sa desisyon ito? I remember, tinawag mo ako, mainit nga ang dugo ko eh. Nabasa ko ulit yung sore loser. Tinawag mo pala ako dito, buruka ka, na sore loser ako. Eto mga kababayan, sinungaling itong Vice President na ito, presumptive Vice President na ito, bago ako matapos. Nag-file nga siya ng 50-page motion, pinapaimbestiga niya ako. Tapos, yung mga ebidensya niyang pinakita, mga walang kwenta. Sinabi niya ito example lang to ha, sa kasinungalingan niya. Pinakita niya ito sa Korte Suprema, itong picture na ito. Ito si Attorney Garafel, abogado to ni BBM. Ako naman itong nakaputi. At alam nyo naman, kilala nyo siguro si Professor Toti Casino. At ito naman si Angel Movido ng ABS-CBN. Nag-uusap kami doon sa labas ng decryption proceedings sa COMELEC. Sinabi ni Ginang Robredo na kinakausap ko raw yung abogado ni BBM. Tingnan nyo naman kung nasaan ang ulo ko, ang mukha ko. Nakaharap kay Toti Casino at kay Angel Movido, hindi sa abogado ni BBM. Ayan, sinungaling talaga itong bruhang ito. At ako pa'y tinawag na sore loser. Madam Presumptive Vice President, I challenge you. Hindi mo ako sinagot dito sa mga ebidensya kong ito. Ang kapal nito,
Hindi niyo ako sinagot dito. Nilatag ko lahat ng ebidensya ng dayaan. Ni isang pahina, wala kang naipakitang sagot, Mrs. Robredo. And you call me a soul loser? Ano pa ba? You make an issue na inimbita ako ng abogado ni BBM doon sa preliminary conference. Nandun ako dahil inimbita ako ng abogado ni BBM. But inimbita din ako ng abogado ni Senator Francis Tolentino sa kanyang protesta. Inimbita rin ako ni Representative Luis Villapuerte sa kanyang protesta because they recognized na I am a true and honest advocate for clean and honest elections. So, si Ginang Robredo lang is making a mountain out of a molehill na pinapalaki niya ito dahil gusto niyang siraan ako at gusto niya akong ipagag, which did not happen. Hindi naman po inisyuhan ng gag order ng Korte Suprema. But I want you to know, mga kababayan, this Vice President can go to great lengths, lying to the Supreme Court. Itong picture na ito. So, isa lang ito, marami pa ito dito. But I will come back on this another time. But before I end, ito nga mga kababayan, let me leave this message sa inyo. Basahin ko na lang. Given the foregoing circumstances, ito mga sinabi ko po sa inyo, Leni Robredo cannot and never will be able to claim that she won decisively in this protest. Hindi niya pwedeng sabihin that she won decisively. The decision in this protest shows a divided Supreme Court, and it only serves to remind the people of the perennial problem of election fraud, which refuses to die because the people who are in a position to kill it are in themselves have been divided and conquered by those who want to enslave us. Yan yung Comelec at Smartmatic. So, hanggang dito lang po mga kababayan. I hope I have been able to naipaliwanag ko po ito sa inyo ng maayos. And I really believe in my heart that BBM was denied the right to due process. Magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat po.